Is there a reason why in 1999, the Fisheries Administrative Order number 195 was issued? What was the reason behind it, just to be clear? Okay. According to this FAO 195, was based on Republic Act 8550 or the Philippine Fisheries Code of 1998. At yung isa sa mga purpose niyan is para yung pong mga local fisher folks natin mabigyan ng pagkakataon na priority maintindihan nila yung kanilang mga produkto versus sa mga imported na mga isda. And also they said for safety reasons, health reasons, kailangan din dumaan sa isang checking para masiguro na yung pong mga pagkain na yon ay karapat-dapat na makonsume ng bawat Pilipino. Mr. President, yung dalawang isda na nabanggit, salmon at saka pampano, alam ko meron tayong salmon dito pero hindi talaga tayo, hindi ganon karami ang salmon, di ba, dito, ikumpara sa ibang mga klaseng isda. Ang pinagbabawal nila is pink salmon. Yung salmon natin dito na hindi imported, hindi naman bawal po yon. Pero yung pinagbabawal yung pink salmon na imported. So, sinasabi nila safety reasons dahil kung i-import ito, baka dahil nga frozen ito i-import, yung sinasabi nga nung ating colleague na si Senator Nancy, kung frozen ito, tapos pupunta sa palengke, madi-defrost, baka doon kapitan ng kung anong mga bacteria, ganun po ba? Kailangan daw kasi makakuha ng certification ang lahat ng mga imported na isda para ma-check daw muna nila to make sure na safe for human consumption. Sabi nila, nang sa gayon, lahat tayo maproteksyonan ang ating kalusugan. Yun po yung binibigyan ng rason. So siguro, Mr. President, imbis na ipagbawal nila, edi sabihin nila dapat dumaan sa check. Di ba parang napaka-drastic naman no na bawal na lang, may proseso, alam mo, pati galunggong na talagang ay nasa hapagkainan ng ating mga kababayan, nag-i-import din tayo nun. That is correct, Your Honor. That So is correct. kung yun po yung dahilan, edi dapat ang proseso ang palitan. Kasi actually, yung mga kasama ko sa bahay, alam nila, paborito din namin itong salmon. Medyo nataranta sila na, ay, bawal na pala. Pero, ang sinasabi ba nitong order na ito, bawal lang ito sa mga wet market, pero ang groceries, pwede? Yes, pwede sa mga groceries, institutional. Ibig sabihin, groceries pwede sa hotel, pwede sa restaurant, pero sa mga wet market na puntahan po ng mga pobre nating kababayan, bawal. So pag mayaman, pwede makakain ng salmon at pampano. Pag mahirap, sorry ka na lang muna. Yun po ang magandang punto ninyo at ng ating kasama mula sa, majority leader mula sa Bulacan, na ganun ba, pag wet market na ang mga pumupunta doon ay ang mga kababayan natin na hindi masyadong nakakaangat sa buhay, sila hindi pwede. Pero yung mga pumupunta sa mga high-end na grocery stores o mga wholesale membership clubs, pwede makabili. Okay, I stand corrected. Sabi po ng isang kasama ko sa Legis, bawal din daw po sa grocery stores. Restaurant lang daw po at saka hotel. Pinapayagan. Medyo mabigat po yan. So ang target lang kasi talaga dito, Your Honor, ay yung importation, hindi yung sale. So dapat, kung importation ang problema nila, dapat sa customs pa lamang, doon na sila umaksyon at hinarang na nila yung pagpasok ng mga isda na tingin nila bawal dahil merong FAO tungkol dyan. Yun nga po yung punto natin. Marami tayong mga ini-import din na isda na galing sa ibang bansa. Merong cream dory, meron nga yung nabanggit ko, galunggong. O de dapat, pati yon kung gagamitin natin itong parang hindi pinag-isipan na department order na ito. Di ba? Parang, ayusin yung proseso ng importation, bakit ninyo ipagbabawal?
At saka parang kailangan pumunta ka sa restaurant para kainin yon Or hotel. or sa hotel. O di lalo nang mas naging discriminating. Correct. Eh, At alam naman po nila na yung mga mahirap, hindi po kayang pumunta sa hotel, hindi po kayang pumunta sa restaurant, kumain. So mas piniprefer nila magluto sa bahay. So discriminatory nga talaga ito, Your Honor. So, Mr. President, maaari po kayang kausapin ang Department of Agriculture, yung BFAR, na ayusin ang department order na to at i-amend or i-revise o i-repeal. Pwede yan, di ba? Hindi naman yan batas na kailangan dumaan sa atin, di ba? Pwede yan, Your Honor. Yung nga sabi kanina, yung importation yan should be regulated at dapat mag-usap-usap po yung lahat ng stakeholders kung ano talaga makabubuti para sa mga consumer. When I say para sa mga consumer, lahat ng consumer, hindi lamang sa mga mayaman, kasama na po dyan yung mga mahirap nating consumer para win-win solution para sa lahat. Well, thank you for championing it, Mr. President. We appreciate that, and I think we are calling the attention now of the BFAR officials to please look at your department order and revise it according to the proper way of the importation of salmon, pampano, and other seafood products. Kasi hindi pwedeng yun lang sa dalawang yon, pero yung iba, nag-i-import kayo, pinapayagan nyo sa wet market. So, Mr. President, I am totally against and aghast by this department order, which we just realized now, which has been in existence since 1999. And I hope that there will be a moratorium first on the implementation while they are drafting a correction or an amendment to this department order. Moratorium lang muna, lalo na magpapasko. Maraming salamat po. I agree. Maraming salamat, Your Honor. Madam President. Thank you, Senator Gray, Senator Tulfo. Madam President, I move that we refer the privileged speech and all the... sorry, Madam President. The Minority Leader, Madam President, the Minority Leader, Senator Coco Pimentel, would like to interpolate our distinguished colleague, Senator Tulfo. I move that he be recognized, Madam President. Senator Coco Pimentel is recognized. Thank you, Madam President. Una sa lahat, let me congratulate our colleague, our hard-hitting colleague, who does not mince words, Madam President. No? If he feels something that he's passionate about, he needs to speak out against, talagang magsasalita po siya. No? Kasi itong topic po ni Senator Tulfo, pinapanood ko nga rin sa balita at gusto ko nga maintindihan at bakit nga ganun. Nagulat din po ako na bawal si salmon at saka si pampano. Very specific, dalawang klaseng isda. Ang bawal ibenta ngayon sa wet markets, siguro pati na rin sa mga talipapa, ba yung tawag nyo sa talipapa, mga talipapa, and then as expanded ngayon, bawal na rin sa supermarket. That is groceries and supermarkets as per our information from the good senator. So I'd like to first of all congratulate Senator Tulfo for bringing this matter before this chamber para napilitan po tayong mag-focus doon. At least nag-research po kami. Sabay nang nag-speech kayo, kami po napa-research po sa topic talaga para po masubukan natin maintindihan. At ang masamang balita, hindi ko pa rin po naintindihan. Bakit magbabawalan ang dalawang isda, allegedly imported sila, at dun lamang sa mga lugar na mabibenta ito na accessible sa may hirap nating kababayan, pero sa mga accessible, mga 5-star na mga lugar, pwede. Yun po, I mean, kaya nga kahit na gusto na ni Majority Leader i-repair yung speech mo, sabi ko, teka muna, mag-ano pa tayo, elaborate natin para, kasi yung exchanges natin dito, at least mako-consider din po dun sa committee hearing.
binisita ko po yung FAO 195 dated 1999. Ito pong pagkaintindi ko sa kanya, nag-establish siya ng permit system. Parang ganun. Basta imported fish or aquaculture products siguro, freshman, frozen, or chilled, may permit system. Right. Okay, so yun po yung 1999 in-establish natin noon sa FAO 195. Ngayon biglang gagamitin ito to say na December 3 ubusin niyo na yung supply ninyo ang ng salmon at saka ng pampano sa mga wet markets and supermarkets. So ang impression ko, although hindi to sinasabi kasi, ang aligasyon ba ng BIFAR ay smuggled po ba yung mga isdang nabibenta ngayon? Yun po ba? Kasi permit system, gagamitin mo. So, ibig sabihin nun, aminado sila na ang nabibenta po ngayon ay hindi nakapasok dun sa permitting system na yon. Tama ka dyan, Your Honor. Sinisingle out nila yung dalawang isda na nabanggit ko, thinking na hindi po dumaan sa proseso na hindi po kumuha ng certification. Dapat kasi yung mga imported fish, nasa certify muna yan, nakukuha ng permit. So this one, hindi raw nakuna ng import permit. So, ang nakakapagtaka lang dyan, Your Honor, dapat targetin nila yung Bureau of Customs. Hindi dapat sila pumunta sa mga palengke para isa-isahin at pahiyain at pagsabihan itong mga malilit na tendera, Your Honor. Opo, Ginang Pangulo, the mere fact na allowed si pampano at saka si salmon to be served in the high-end outlets, ibig sabihin nun, even given the permit system, meron sila mga permit na binigay to import pampano and salmon. That is correct, Your Honor. Kasi parang lumilito yan, Your Honor, dalawang supplier siguro. May iba yung supplier para sa mga hotel at restaurant at iba yung supplier para sa mga wet market. So, maaari itong supplier para sa wet market, sinusupil nitong supplier sa hotel at restaurant dahil hindi sila nakapag-compete. Siguro hindi masyado sila nakapagbenta sa mga restaurant kasi bibili na sa palengke, yung mga tao, wala nang pupunta sa kanila. So, it's a matter of nagkakagulo yung dalawang supplier most likely nitong pampano at salmon. Kaya po nga, kaya nga, and then ang bali ang lumalabas, ang assumption ng BIFAR, di ba? Ina-assume na lang ng BIFAR Na walang na permit. kung diyan ka nabibenta, sa low end, wala kang permit. Sa high end, may permit ka. Mukhang maling implementation po ito ng FAO 195. Habulin mo yung mga nagpapapasok ng mga isdang imported nang walang permit. That is Yun correct. po yun. So yung consumer na hindi naman niya concerned na yung permit, andyan na sa marketplace eh. The assumption is legally ito pumasok. So it's nasa trabaho nga ng BIFAR, sabi nga ng ating good sponsor tumayo na sila sa upuan nila kasi anong nahanap ba ito sa di ba? Tayo po yung unparliamentary language na naman. So kailangan siguro lumabas nga po ng opisina to find out the truth, the facts on the ground. Kasi hindi yata pwedeng i-shortcut na lang po na if the system appears to be failing, di ba? Make sure that the system works. Hindi mo pwedeng i-shortcut by assumption na lahat ng mahanap sa low end smuggled, lahat ng high end ay hindi smuggled.